Bakit nga ba may mga institutions na nag-a-accumulate ng XRP kahit bearish po ang market? Yan mga ka-crypto, kapag marami po ang natatakot kay XRP, merong kakaibang grupo na gumagalaw at iyon ay ang mga institutions. Sa loob po ng ilang linggo, consistent po ang kanilang accumulation kahit bumabagsak ang presyo. Para bang hindi po sila naniniwala sa takot ng retail at mas pinapakinggan po nila ang data. Ayon po kay ex-finance bull, malinaw ang shift. Ang decreasing exposure kay Bitcoin at Ethereum ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasok ng kapital kay XRP. Para bang sinasabi nila na you can panic but we don't. Dito pa lang ramdam mo na may mas malalim na nangyayari na hindi po nakikita ng mga average traders. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ang sunod po nating katanungan ay ano ba ang nakikita nila sa XRP ETF. Yan, simula pong nang mag-launch ang mga XRP ETF, nakakagulat po ang kanilang inflows. Sa loob ng ilang linggo lamang, ang total ay nasa pagitan po ng $874 million hanggang $906 million. Hindi po biro. Hindi po biro sa ganitong market environment ito. Kapon lamang ay umangat pa ng additional na $50 million. Ayan, ang market environment ng XRP ETF. Ibig sabihin, kahit volatile po ang market, hindi po natitinag ang capital rotation papunta kay XRP. Samantalang sina Bitcoin at Ethereum, ang kanilang ETF ay hindi po ganito kalakas ang inflow trend. Malinaw po dito ang institutional conviction, lalo na sa asset na may regulatory clarity at saka defined utility. Hindi po hype, hindi po tsamba, kundi real positioning. Ngayon, bakit po ba mas malakas pa ang inflows kaysa kay Bitcoin at saka Ethereum? Sa loob po ng nakalipas na 3-day window, ang mga XRP ETF ay nakapag-record ng $207 million na fresh capital. Samantalang ang mga Bitcoin ETF ay nasa $52 million lamang. At ang mga Ethereum ETF naman ay nasa $51 million. At base po sa December 2 na data, ang XRP inflow ay $67 million. Mas mataas po kumpara kay Bitcoin na nasa $58 million, habang ang Ethereum pa nga ay may outflows na $10 million. Kapag ang mga institutions ay nagro-rotate ng kanilang capital, hindi iyon basta-basta. Para itong malaking barko, mabagal gumalaw, pero kapag kumambyo, alam mong may dahilan. At ngayon ang direksyon ng barko na ito ay papunta po kay XRP. Ngayon ay bakit po ba hindi bumibili sa open market ang mga ETF? May nagtanong po sa X. Siya po ay si Bristol Society 3. Bakit hindi open market bumibili ang mga ETF? Bakit OTC? Ayan. At marami pong retail ang hindi alam na normal lamang ito. Ang sagot po ni ex-finance bull, simple pero napakalalim. Ang ETF desk ay prioritize po nila ang inventory, hindi po short-term price impact. Kailangan nilang makakuha ng massive supply nang hindi po nila ginugulo ang presyo. Kaya dumadaan po sila sa OTC desk para hindi po magdulot ng sudden pumps. Kung open market po sila bibili, syempre lilipad ang chart. Pero hindi po sila traders. Sila ay liquidity managers. At dito po nagiging malinaw na ang kanilang ginagawa ay preparasyon or paghahanda at hindi po speculation. Ngayon, kapag ready na po ang inventory,
ano naman ang susunod? Ito ang hindi po naiintindihan ng karamihan. Kapag kompleto na ang inventory ng mga ETF, dito pa lamang po papasok ang real price reaction. Kasi sa normal trading volume na po ang haharap sa mas maliit na supply. Ibig sabihin, ngayon pa lang nagkukondisyon ang market para sa potential pressure sa itaas. Hindi ngayon, hindi bukas, pero kapag sumabay po ang demand sa constrained supply, dito po umaangat ang asset ng hindi po napipigilan. Kaya tama po ang sabi ni ex-finance bull na inflows show intention, price shows timing. At sa institutions, ang kanilang intention ay sobrang malinaw. Ngayon ay ito ba ang tinatawag na inflection stage? Ayon po sa analysis ay oo. Ang inflection stage ang tawag kapag ang data ay nagpapakitang nagbabago ang direksyon ng smart money. At kung titingnan po ang numbers, malinaw na si XRP ang pinaka-agresibo ang kanyang inflow pattern. Kaya sinabi po ni ex-finance bull na hindi ito normal rotation kundi structural shift. Habang ang retail ay busy na magpanik, busy pong magpanik sa maliit na dip, ang mga institutions naman ay busy sa pag-accumulate sa malalim na level. Parang dalawang mundo ang market, isang mundo ng takot at isang mundo ng preparasyon. At nasa side po ng preparasyon ang mga malalaking players. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Vanguard. May impact ba ang Vanguard sa momentum ng XRP? Malaki po. Ang Vanguard ay may 11 trillion assets. $11 trillion assets under management. At nang i-announce po nila na papayagan na nila ang access sa XRP ETF para sa kanilang 50 million clients, nagbago po ang momentum. Ito ay major reversal mula po sa dati nilang anti-crypto stance. Kapag ganito pong laki ng institution ang pumasok, hindi po ito hype. Ito ay blueprint. Dagdag pa dito ang 4 na mga active XRP ETF mula po Canary Capital, Bitwise, Grayscale at saka Franklin Templeton. Lahat ay may consistent inflows at wala pang single day na may outflow. Kaya sino ang bullish? Retail ba o institutions? At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kapag tiningnan mo ang kabuuang pattern, ang institutions ay nagpuposisyon po ng maaga, tahimik at saka steady. Si XRP ay nag-i-stabilize po sa ibabaw ng key psychological levels at ang inflow data ang siyang nagpapatunay na may bagong wave ng kapital na papasok. Hindi po sinisigaw ng market pero ramdam mo kapag marunong kang tumingin. At sinabi ni ex-finance bull, malinaw po ang mensahe. Inflows tell the story. Kaya kung bearish po ang iba, ang institutions ay malinaw na hindi. Ang tanong ngayon, handa ka na ba kapag nag-shift ang bagong market? O late ka na naman papasok? At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.